Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ang nakikita po ninyo sa screen mga kababayan ay walang iba kundi si Emil Sumangil. Isa pong reporter, news anchor ng 24 oras dyan po sa GMA. Ito po kasing misis ng reporter na si Emil Sumangil ay nanawagan po ng dasal para po sa news anchor. Bakit po? O sapagkat sila po ay nangangamba sa kaligtasan ni Emil Sumangil dahil po sa report nito tungkol sa missing Sabongeros. So natatakot po sila sa kaligtasan kasi ang lumalabas mga kababayan na mastermind di umano na itinuro ni alias Totoy ay isa pong big time, isa pong bilyonaryo, isa pong makapangyarihan, isa pong maimpluwensyang tao. At hindi basta-basta ma-impluwensya mga kababayan. Ang bali-balita nga, may impluwensya sa sa judiciary. So kapag sinabing judiciary, sama-sama na yan, Regional Trial Court, lahat ng korte, Court of Appeals, at maging sa Supreme Court. Ay merong di umano na connection etong itinuturong mastermind ni alias Totoy. Kaya nako, medyo mabigat po ang kalaban, ang itinuturong mastermind ng pagkakagurgur at pagtapon mga kababayan dito sa actually hindi po 30 plus kundi 100 plus na mga missing Sabongeros. Ito mga kababayan, basahin natin itong report. Marami ang nababahala sa kaligtasan ngayon ng seasoned broadcast journalist at 24 oras anchor na si Emil Sumangil. Ito ay kasunod ng sunod-sunod niyang ulat at panayam kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy tungkol sa mga nalalaman umano nito sa pagkawala ng mga Sabongero mula pa noong Enero 2022. Napanood ang series of reports ni Emil tungkol sa maselang isyong ito sa 24 oras at iba pang news programs ng GMA nitong mga nakalipas na araw. At ito ang matindi, si Emil ang naging instrumento kaya nalaman ng publiko ang kwento tungkol sa mga naglaong Sabongero at di umano ito'y itinapon. Yung mga bangkay ay itinapon sa Taal Lake. Sana sabing panayam. Kasi in-interview niya itong si alias Totoy. Siya ang kauna-unahang nag-interview kay alias Totoy kaya naglabasan na po etong mga revelations. So, sa nasabing panayam ay pinangalanan ni Patidongan o alias Totoy ang negosyante at gambling tycoon na si Charlie Atong Ang bilang mastermind umano sa kaso ng missing Sabongeros. Idilawit din ni Patidongan ng aktres na si Gretchen Barreto at ilang pang membro ng Philippine National Police. Nako, sa Philippine National Police, ang balita natin mga kababayan, meron pong mga kernel. So mga opisyalis po ng PNP ang sangkot dito sa sa kasong ito. Kaya nga itong si alias Totoy ay inilagay po sa proteksyon ni General Torre. Kasi hindi po basta-basta pwede ilagay sa Witness Protection Program kasi merong bali-balita na pati po yung may hawak po ng Witness Protection Program ay kayang impluwensyahan na itong itinuturo ni alias Totoy. So talagang mabigat po, bigatin po talaga itong isinangkot ni Patidongan. Kaya sa halip na ilagay siya sa Witness Protection Program, siya po ay inilagay sa protection under mismo ni Chief PNP General Torre. At marami pong mga netizens ang nagbigay po ng suporta dito kay Emil Sumangil. Magbasa lang po tayo ng ilang komento dito ang ating sama-samang panalangin sa kaligtasan ni Emil. Whistleblower, bawat pamilya ng mga Sabongero, tagapagbalita at sa lahat ng humiling ng hustisya ay napakahalaga. Hilingin po natin ang pag-iingat ng Diyos sa kanila at manaignawa ang katotohanan at maparusahan ng tunay na may sala. Alam natin ang lahat ay may hangganan at katarungan, nawa ang mangimabaw sa bawat sinisiil.
Okay, super halatado na ang kalaban. Napaka-guilty na. Praying for your safety, Sir Emil. God will protect you and your family. Grabe. Sa ngalan ng pera, kaya pumatay ng tao. Sana mawakasan na ang masasamang tao na yan, kung sino man yan. Ito pa mga kababayan, may nagtatanong din, why him? Why not the station? Yung nagpalabas ng nag-approve, nag-air na yan ang pagbantaan nila. Why the news anchor na ginawa lang naman ang trabaho niya? Hindi niya may iwasan talaga. Kasi trabaho nila yan, malalagay talaga sila sa alanganin. Ang kinakailangan lang kung ganon ang nangyari, kasi nakinabang naman ng GMA dito, dapat ang proteksyon ay first ay manggagaling dito sa GMA. GMA dapat ang magbigay ng proteksyon at pagkatapos humingi siya ng proteksyon sa gobyerno. Pero dapat bilang empleyado, itong GMA ang magbibigay ng proteksyon dito kay Emil Sumangil. Di ba? Hindi pakinabang laki ng pakinabang dahil yung scoop nasa inyo. Dapat pangalagaan nyo din yung itong inyong mga empleyado, lalong-lalo na nalagay sa alanganin. Etong GMA, binabanata ni Atong Ang to eh. Napanood nyo ba yung interview kay Atong Ang? Binabanata niya GMA, hindi raw patas mag-report. So, delikado mga kababayan. Kaya kinakailangan pong dagdagan ang proteksyon. Hindi lang si Emil, pati yung iba, na mga nagtatrabaho sa inyo na medyo sensitive yung mga binabalita. Dapat bigyan nyo ng proteksyon. Yan din ang naisip ko na baka patibuhay niya manganib dahil sa pagtutok niya sa mga kaso at kaganapan. Lalo pa malaking tao ang nasa likod ng kasong tinututukan niya. Ingatan ka lagi ni Lord Emil Sumangil, naway mahihayag mo ng tama ang lahat ng impormasyong nakuha mo at lagi ka maging ligtas. Sampu ng iyong pamilya patunayan, patnubayan ka ni Lord sa araw-araw. Ayan. Okay, so yan po yung yung mga suporta ng taong bayan. Kaya naman nakarating na po ito kay Emil Sumangil. At siya po ay nagpapasalamat sa pag-alala. Nagpasalamat ang broadcast journalist na si Emil Sumangil sa mga nag-aalala at nagdarasal para sa kanyang kaligtasan matapos niyang unang makapanayam ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy ukol sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sabi niya, salamat, mahal na Diyos Ama, in God we trust. So yan po yung caption niya sa 24 oras. Okay? Ito ay matapos makarating sa kanya at kanyang i-repost ang art card ng People's Tonight na may headline na Protect Emil Sumangil at all cost. Kaugnay ng panawagan ng ilang netizens na nangangamba para sa kanyang kaligtasan kasunod ng naturang panayam. Matatanda ang giniit ng negosyanteng si Charlie Atong Ang naging one-sided umano ang interview ni Sumangil kay alias Totoy. Nakalaunan ay nagdiin kay Ang sa isyu ng nawawalang sabongero. So, doon pa lang sa mga sinasabi ni Atong Ang dun sa interview, medyo delikado, mga kababayan, at kinakailangan mag-ingat ni Mr. Emil Sumangil. Ito mga kababayan, bilang pagtatapos, may papakita lang ako sa inyong katunayan na etong mastermind ay hindi po basta-basta ordinaryong tao. Matindi po ito mga kababayan. Malalaking tao po ang kaya niyang impluwensyahan. Malalaking tao ang kanyang koneksyon. Hindi lang po sa sa mga iba't ibang mga sangay ng gobyerno, kundi maging sa judiciary, mga kababayan, mga judges, mga justices. Ito pakinggan natin mga kababayan itong interview kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Iba to, mga taong to. Binabanggit yata kayo na based on news report yung dating local official po ba? Meron din, may kasama din. Ano yung kasama sa Alpha Group? Sa Alpha Group. How about yung may binanggit kayo na hanggang sa husgado, may possible connection po, ano? Meron kaming video tape, meron kaming tape nun na sinasabi na may connection sila hanggang Court of Appeals at parang naging hint na pati Supreme Court may connection sila. Ibig sabihin, justice ng Court of Appeals at ng Supreme Court? Yes. Yun, sinasabi nyo na may connection sila. Kaya sinasabi do sa conversation na narinig namin, na pinarinig sa amin. Etong binabanggit nila mga justices, ano po ba ito, incumbent or tapos na yung termino? Incumbent. And nakipag-coordinate po ba kayo sa CA at saka sa SC about this? Hindi pa. I-evaluate pa rin namin ang maraming bagay dyan. Pero ganun kabigat ang kalaban dito
na talagang well connected, marami talagang pera, marami talagang resources, the best lawyers money can buy. At makikita mo naman, kahit sa PR stunts nila today, yung parang ba nag-roll out ng PR, talagang kargado na kagad lahat ng media, kinakargahan talaga nila. Diba? Kita mo yung trappings of power na involved sa PR job na ginagawa nila. I suppose super Iba to, mga tao to. Okay, so yan mga kababayan, narinig natin mismo kay Justice Secretary Boyeng Rimulya. Matindi po itong grupong ito. Yung Alpha Group mga kababayan, yung Alpha Group yan po yung grupo ng mga kasamahan nila Charlie Atong Ang at ni Gretchen Barreto. So pag sinabing Alpha Group, sila po yan. At meron daw may hawak silang ebidensya na magpapatunay na meron silang kapit sa Court of Appeals at sa Supreme Court. So mabigat po ito mga kababayan. At ang nakakatakot pa ay marami na raw silang ginurgor. Walang takot, walang pagundangan sa buhay. Parang ano lang, no? Parang hayop lang na manggugurgur sila ng tao. So ito naman ay under investigation. Kinakailangan mapatunayan ito sa korte kung magsasambahan man sila ng kaso. At kinakailangan ni Atong Ang, kaya nga nagsampa si Atong Ang ng counter para pagtanggol ang kanyang sarili at nangyayari sinisiraan niya itong si Alias Totoy. Kaya tinanong ko kayo dati, kanino kayo maniniwala? Kay Atong Ang ba o kay Alias Totoy? So yan po ang update natin mga kababayan. Ito naman pong si Emil Sumangil ay nagpasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya at nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Kaya pagdasal po natin itong mga taong tumatayo lamang sa katotohanan. Sana po wag maulit yung nangyari kay Percy Lapid na kung saan siya po ay naghahayag lamang ng katotohanan. Kaya siya po ay pinagplanuhang gurgurin. At sana po wala na pong sumunod sa kanya. Alright, so yun lamang po. Tutok-tutok lang po tayo dito sa update. Dito po sa kaso ni Atong Ang at ni whistleblower na si Alias Totoy. Abangan po natin ang mga susunod pang updates tungkol dito. For the meantime, tutok-tutok lang kayo dito sa Batang Maynila TOH. Ingat po tayong lahat. God bless po.